Maulan nun tapos ang hirap mag-commute pa uwi. Kaya nagpaalam ako kila nanay na doon muna ako mag-uuwian kila Glendale. 2 linggo bago mapagod umiyak ang langit at nakauwi na rin ako sa wakas. Pag uwi ko, nakita kong may bago kaming timba. Pero knowing nanay, akala ko nag-shopping spree na naman siya sa 20-20 depende sa klase. Habang nag-uusap kami ni nanay at tatay, nakwento ni nanay na yung timbang nasa harap ng bahay, binigay ng isang pulubi na binigyan niya ng makakain. Dahil halos 1 dekada na mula nang mamatay si May, natabunan na sa memorya ko ang tungkol sa lalaking gusgusin. Kilala ko rin si nanay at tatay na mapagkawang gawa. Ako na ang ebidensya. Paglipas ulit ng 1 linggo ay maulan na naman pero nag-uuwian na ako ulit sa amin. Tuwing hapon hanggang gabi na lang kasi ang schedule ng ulan noon. Maaga ang uwian ko ng araw na yon at pagdating ko sa bahay, sinalubong agad ako ng kapitbahay. Wala raw sila tatay kasi tinakbo sa ospital si nanay. Nadulas daw kasi si nanay at nabagok ang ulo. Pagdating ko sa ospital, wala na si nanay. Sabay kaming umiyak ni tatay habang sa labas ay lumakas ang ulan. Sa unang gabi ng burol ni nanay, hindi ko kayang tignan siya sa kabaong, kaya lumabas ako. Total naman sila Glendale nandoon, sila ang nag-aasikaso sa mga tao. Ganoon na naman, nagyoyosi ako habang nakatulala, hanggang sa may tumabi sa akin. Paglingon ko, yung lalaking gusgusin. Binigyan ko siya ng timba para doon niya isahod yung tumutulo sa balkonahin niyo. Ginamit niya naman pero tinanggal niya. Pasensya ka na, sabi niya. Tumango lang ako at tahimik na umiyak hanggang sa may naisip akong tanungin. Paano ang tatay ko? Tumingin naman siya sa relo niyang alam kong hindi gumagana. Paanong gagana yun wala nang mga kamay? Secret, sagot naman niya. Akala ko aalis na siya noon pero nanatili siya sa tabi ko. Maya-maya ay nagsalita siyang muli. Hindi mo ba ako tatanungin kung ano ako? Natawa ako tapos tinignan siya. Angel of Death, diba? Maganda sa pandinig ko. Pwede. Kinulit ko siya sa nauna kong tanong. Pero hindi siya sumagot. Bakit nung ako napigilan mo? Bakit sa nanay ko o kay May hindi mo ginawa? Tanong ko na naman. Si May, binigyan ko siya ng paraan para hindi siya mamatay sa sakit niya. Pero mas pinili pa rin niyang wakasan na. Ang nanay mo, binigyan ko siya ng timba para maipon sa tiles na sahig ang tulo ng tubig at hindi siya madulas. Pero tinanggal niya. Yung sayo, ininis ko lang naman si Clarice. Pagkasabi niya noon, nagpaulan na siya. Tapos, nanlalaki ang mga mata ko nang unti-unting natatanggal ang mga dumi sa mukha niya. Kasi kilala ko siya. Siya yung gumising sa akin noon nung bata ko. Siya ang nagsabing gumapang ako palabas ng barong-barong namin. Kaya ako nakita ni nanay at tatay. Kaya nila ako naampon. Kaya nailayo nila ako sa mga adik na mga magulang ko. Ano nga ba talaga? Tanong ko ulit habang mahigpit ko siyang hawak sa braso. Kaya lang nagpumiglas na siya. Nawala na ang katinuan sa mga mata niya. Parang ibang tao na siya. Wala na yung kausap ko kanina. Napalitan na ng totoong taong grasa. Nagtatakbo siya palayo sa akin habang sumisigaw. Wala raw siyang makita dahil sobrang liwanag.